Tatlong pinakamahirap na bansa sa Asya. Ang una, Afghanistan. Ang Afghanistan ay nakakaranas ng iba't ibang hamon na nakakatulong sa kanyang mga problema sa ekonomiya at pagkakaklasipika bilang isang bansang may kahirapan o hindi gaanong maunlad. Ilan sa mga pangunahing dahilan ay kasunod. Dekada ng labanan, ang Afghanistan ay dumaranas ng mga dekadang kaguluhan, kasama na ang pagsakop ng Unyong Sobyet noong dekada 1980, mga digmaang sibil, at ang pag-aaklas ng mga Amerikano mula noong 2001. Ang mga labang ito ay nagdulot ng malawakang pinsala sa infrastruktura, pagkawala ng buhay, at paglipat ng mga mamamayan. Political instability. Ang bansa ay naghihirap sa kahinaan ng pamahalaan, katiwalian, at kawalan ng katiyakan sa politika, na siyang humahadlang sa epektibong implementasyon ng mga pulisya at pag-unlad sa ekonomiya. Limitadong infrastruktura. Ang mga patuloy na labanan ay nagpapahirap sa pag-unlad at pagpapanatili ng pangunahing infrastruktura tulad ng kalsada, kuryente, at supply ng tubig. Ang kakulangan sa infrastruktura ay nagpapahirap sa mga ekonomikong gawain at dayuhang pamumuhunan. Dependensya sa pagsasaka. Ang ekonomiya ng Afghanistan ay lubos na nagdedepende sa pagsasaka, na nanganganib sa kondisyon ng klima at kulang sa modernong teknolohiya. Ang kaguluhan at labanang armado ay lalo pang nagpapahirap sa sektor ng agrikultura. Matataas na unemployment at poverty rates. Ang kombinasyon ng kaguluhan, kakulangan ng oportunidad sa trabaho, at hindi maunlad na infrastruktura ay nagreresulta sa mataas na unemployment at poverty rates. Ito naman ay nagdadala ng mga hamon sa aspeto ng sosyal at ekonomiya. Security concerns. Ang patuloy na mga alalahanin sa seguridad ay nagpapahirap sa operasyon ng negosyo na nag-aagaw sa ekonomikong kaunlaran at dayuhang pamumuhunan. Ito ay lumilikha ng isang kapaligiran na hindi conducive sa maayos na ekonomikong paglago. Pangalawa, Nepal. Ang Nepal, isang bansa sa Timog Asya na kilala sa kanyang magandang kalikasan at bulubunduking tanawin, ay naharap sa ilang mga hamon na nagiging sanhi ng kanyang kalagayan bilang isang bansang may kahirapan. Narito ang ilang mga pangunahing dahilan. Geography at climate. Ang teritoryo ng Nepal ay binubuo ng karamihan ng bulubunduking rehiyon na nagreresulta sa limitadong lupain para sa agrikultura at iba pang ekonomikong aktibidad. Ang matindi rin nitong topografiya ay nagdadala ng mga hamon sa transportasyon at komunikasyon. Political instability. Ang Nepal ay nakakaranas ng kahinaan sa pamahalaan at mga pagbabago sa sistema ng pamahalaan sa mga nakaraang dekada. Ang political instability at hindi pagkakaroon ng malakas at maayos na pamahalaan ay maaaring maging hadlang sa pag-unlad ng ekonomiya. Kakulangan sa infrastruktura. Ang kakulangan sa maayos na infrastruktura, tulad ng kalsada, tulay, at iba pang pasilidad, ay nagiging hadlang sa pangkalahatang ekonomikong pag-unlad. Ito ay nagreresulta sa mataas na gasto sa transportasyon at nagiging balakid sa pag-unlad ng negosyo. Kahirapan sa edukasyon. Ang ilalim na antas ng edukasyon sa ilang bahagi ng bansa ay nagiging hadlang sa pag-unlad ng human capital. Ang kakulangan sa edukasyon ay maaaring magdulot ng limitadong oportunidad para sa mataas na kalidad na trabaho at mas mataas na kita. Natural disasters. Ang Nepal ay nasa isang lugar kung saan karaniwang nangyayari ang mga natural na kalamidad tulad ng lindol at baha. Ang mga ganitong pangyayari ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa infrastruktura, agrikultura, at kabuhayan ng mga mamamayan. Kawalan ng akses sa kapital. Maraming sektor sa Nepal, lalo na ang mga maliliit na negosyo at magsasaka, ay nahihirapang makakuha ng sapat na pondo para sa kanilang operasyon at pag-unlad. Ang kawalan ng akses sa kapital ay maaaring maging balakid sa pagsulong ng ekonomiya. Pangatlo, Yemen. Ang Yemen, isang bansa sa Timog Kanlurang Asya na matatagpuan sa Timog Arabyang Peninsula, ay naharap sa maraming mga isyu na nagiging sanhi ng kanyang kalagayan bilang isang bansang may kahirapan. Narito ang ilang mga pangunahing dahilan. Armed conflict at political instability. Ang Yemen ay matagal nang nakararanas ng matinding kaguluhan at digmaan. Ang alitan sa pagitan ng mga lokal na puwersa, kasama na ang laban sa mga Houthi rebels, at ang pakikibaka sa terorismo ay nagdudulot ng political instability. Ang ganitong kondisyon ay nagiging hadlang sa pangkalahatang kaunlaran. Humanitarian crisis. Ang armed conflict at iba't ibang mga issue tulad ng blockades
ay nagdudulot ng malubhang krisis sa kagutuman at kawalan ng akses sa pangunahing serbisyong pangkalusugan at edukasyon. Ang humanitarian crisis ay nagdadala ng mas mataas na antas ng kahirapan at kawalan ng kabuhayan sa bansa. Economic decline, ang mga pag-aaway at hindi pagkakasundo sa Yemen ay nagdudulot ng pagbagsak ng ekonomiya. Ang pangunahing sektor tulad ng agrikultura at industrialisasyon ay lubos na naapekto. Nawawalan ng trabaho ang marami at ang kabuuang produksyon at kita ng bansa ay bumababa. Limited natural resources, ang Yemen ay may limitadong likas na yaman, kabilang ang langis at likas na yaman. Ang dependensya ng bansa sa langis bilang pangunahing mapagkukunan ng kita ay nagdadala ng panganib sa ekonomiya dahil sa volatility ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. High population growth, ang mabilis na pagtaas ng populasyon sa Yemen ay nagdudulot ng dagdag na presyon sa mga pinagkukunan ng bansa, kabilang ang serbisyong pangkalusugan, edukasyon, at trabaho. Ang mataas na population growth rate ay nagpapabagal sa progreso ng ekonomiya. Corruption, ang katiwalian sa gobyerno ay isa pang pangunahing hamon sa Yemen. Ang mga isyu ng katiwalian ay maaaring nagiging sagabal sa maayos na pamamahagi ng yaman at serbisyong pampubliko na nagiging hadlang sa pangkalahatang kaunlaran. Sana'y naging kapaki-pakinabang sa inyo ang pagtuklas natin sa mga pangyayari at mga hamon na kinakaharap ng mga bansang Afghanistan, Nepal, at Yemen. Ang kanilang kasaysayan, kultura, at mga pagsubok na hinaharap ay nagbibigay daan sa mas malalim na pangunawa sa kahalagahan ng pagkakaisa at internasyonal na pagtutulungan. Sa ating pagpapatuloy na maging mulat sa pangyayari sa paligid ng ating mundo, nawa'y maging inspirasyon tayo na makiisa sa mga pagsisikap ng mga bansang ito patungo sa mas maaliwalas na kinabukasan. Maraming salamat sa pag-alam at pagtangkilik sa ating paglalakbay tungo sa pangunawa at pagrespeto sa ating kapwa-tao.